Thank you, Lord. Amen. Kamusta po kayo? Pwede po bang itian nyo yung katabi ninyo at sabihin nyo, ang saya ko, nandito ka today. Ang saya-saya ko, nandito ka today. Sabi mo ganyan? Yan, hallelujah. Today po is Resurrection Sunday. At hindi lang po ito ordinaryong Sunday po sa atin. Ang araw po ng linggong ngayon, ang Resurrection Sunday po, ito po ang araw na nagpapatunay na hindi po natapos ang kwento ni Jesus Christ sa krus. At hindi nanalo ang kamatayan at hindi nabigo ang plano ng ating Diyos para sa atin. Maraming tao, look at me church, naniniwala kay Jesus Christ bilang mabuting guro. Maraming tao naniniwala po kay Jesus Christ bilang propeta at bilang miracle worker sa buhay po nila. Pero ang tanong po natin ngayong umaga is, ano ang nagpapatunay na siya nga ay Diyos? Amen? Ano ang nagpapatunay na totoo yung pinananampalatayanan natin? Because we have faith in God, right? We have faith in Jesus Christ. Ang question is, totoo ba, Pastor, yung pinananampalatayanan ko? Tama ba o tunay ba yung aking Diyos na sinasamba? And so today, pag-aaralan po natin yan. At yung patunay na yon, yung proof na yan, na totoo ang ating Diyos at totoo yung ating pananampalataya, ay makikita po natin dito sa empty tomb. Sabihin nyo nga, empty tomb. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, empty tomb. Very good. Now, let's read po in John chapter 20, verse 1 to 10. Okay? Sundan niyo po sa mata. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, and said, "They have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have put Him." So dito po sa storya natin, maaga ng unang araw ng linggo, when Mary Magdalene visited Jesus' tomb, maaga. Pagdating po niya doon sa tomb, nakita po niya yung nakaharang na malaking pinto po ay naalis. At ang ginawa po niya, nagtatakbo po siya. Pabalik kina Simon Pedro at sa ibang disipulo. Ang report niya, they have taken the Lord out of the tomb. Kinuha nila yung katawan ni Jesus Christ. At hindi ko alam, and we don't know where they have put Him. Hindi ko alam kung saan nila nilagay. Right here, napipicture niyo po. Verse 3, ito pong sumunod. So Peter and the other disciples started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent over and looked in at the strips of linen lying there but did not go in. So dahil po sa report ngayon ni Mary, nagtakbuhan sila sa tomb. May nauna si Simon Pedro, sinilip lang. Hindi pumasok kasi 3 days po. 3 days pa lang mula po nung namatay ang Panginoon, pwedeng yung corpse po niya ay nagdedecay pa. So ang tendency talaga na tao, silipin lang natin. Silip lang ang pwede mong gawin. At nakita niya, sa pagsilip niya, yung linen strips po. Okay? Dahil noon, hindi naman embalsamo eh. Binabalot po yan, parang mami eh. Ang nakita niya, yan, he bent over and looked in at the strips of linen lying there but did not go in. Okay? Verse 6, eto po ang nangyari. Then Simon Peter came along behind him and went straight into the tomb. Si Pedro nasa likod lang, yung isa sumilip pero siya diretso sa loob ng tomb. He saw the strips of linen lying there, as well as the cloth that had been wrapped around Jesus' head. The cloth was still lying in its place, separate from the linen. So nakita din niya yung linen strip nandun, pati yung cloth na nakabalot sa ulo ni Jesus, still lying in its place, separate from the linen. Verse 8, finally,
The other disciple who had reached the tomb first also went inside. He saw and believed. Verse 9, they still did not understand, amen, from Scripture, that Jesus had to rise from the dead. Then the disciples went back to where they were staying. So lahat po ng mga disipulo nagdatingan sa tomb. Nag-check po sila. At ang sabi po doon, they saw and believed. They believed what? Okay? They believed wala na nga yung katawan. Pero sabi doon sa Scripture, they still didn't understand. Pwedeng naniwala sila doon sa report ni Mary, wala yung katawan doon. They saw and believed that. Pero sabi ng Scripture, they still don't understand that Jesus had to rise from the dead. Imagine? So imagine this. Nakasama po nila ang Panginoong Jesus. Nakita po nila yung miracle na ginawa po ng Panginoon. And yet, hindi nila nahagip sa isip nila that this greatest miracle will happen. Kasi para sa kanila, yung mabuhay ka mula sa pagkamatay, pinaka-imposible po sa lahat. At siguro sa isip po nila, Jesus would what? Would live long. Will have rulership. Will have dominion. Pero hindi po nila akalain, look at me, hindi po nila akalain, papatayin sa krus, mamamatay. Kaya para po sa mga disipulo, nung namatay po ang Panginoong Jesus, dead end na. Siguro sabi nila, tigil na natin to. Jason, tama na to, tigil na natin yan. Amen? Siguro nag-meeting sila kasi bumalik sila sa they went back to where they were staying Siguro habang magkakasama, nagtititigan sila. At ang usapan nila, anong gagawin natin? 3 araw na lumipas, balik na lang tayo sa dati nating buhay. Here. Amen. Next, verse 11. Now, Mary stood outside the tomb, crying. As she wept, she bent over to look into the tomb and saw, anong nakita niya? 2 angels in white, seated where Jesus' body had been, one at the head and the other at the foot. They asked her, anong tanong? Woman, why are you crying? Sobrang depressed ngayon ni Mary. She was crying out of the tomb. She is weeping. She wept, sabi dun Ano sabi niya? She saw 2 angels inside. Eto, basahin natin. Tinanong siya ng mga angels at ang sagot niya, they have taken my Lord away. And I don't know where they have put him. At this, she turned around and saw Jesus standing there. She saw Jesus standing there. But she did not realize that it was Jesus. Amen? Anong tanong ni Panginoon? Anong tanong ni Jesus Christ? Verse 15. Woman, why are you crying? Who is it you are looking for? Thinking he was the gardener, she said, Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him. I will get him. Grabe, di ba? Grabe emosyon ko, di ba? Di ba? Verse 16. Then Jesus said to her, sabay-sabay nga, Mary. She turned toward him and cried out in Aramaic, Rabboni! Amen? Which means, teacher. Nung marinig ni Mary yung boses, doon na siya umiyak ng malakas. Teacher! 17, Jesus said,
Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Verse 18. Mary Magdalene went to the disciples with the news. Ano yung news niya? Let's all read. I have seen the Lord. And she told them that He had said these things to her. Palakpakan nga po natin ang salita ng ating Diyos. Amen? Hallelujah. Ang empty tomb po, look at me church, ang empty tomb po, hindi lang event. Hindi lang parte ng history. Pag sinabing empty tomb, ito po ay mensahe. Ito po ay kapangyarihan. Ito po ay pagbabago ng buhay. Ito ay message, power, and change lives. Ngayon, pag-usapan po natin, 3 bagay, mabilis lang ako. 3 things that the empty tomb changes. Ano ang nagawa ng empty tomb sa buhay nila? Ano ang nabago nito? Ano ang binago nito sa kanilang buhay? 3 lang. Ilan? 3. Una, the empty tomb changes your pain. Let's all read. 1, 2, 3, go. The empty tomb changes your pain. Now, how do we define pain? Kasi nowadays, we could talk about physical pain. Sanay niyo tayo pagka sinabing pain physical eh. Diba? Madali nang solusyonan pag physical pain. Diba? But nowadays, when we say pain, pag sinabi mong pain, it is complex. Pag sinabi mong pain, it has deeper meaning. Hindi lang masakit yung tuhod. Hindi lang masakit yung puso. Tama? Minsan, masakit din yung bulsa. Diba? Complex. Kaya when we say pain, it actually carries message. It actually carries signals and purpose in a person's life. It can be sadness, pain. It can be anxiety, pain. It can be guilt, pain, shame, loneliness, emptiness, pain. At madalas connected po yan sa mental condition ng isang tao. Tama? Like depression, like anxiety disorders. Do you agree? Bakit may pain, Pastora? Why pain exists? Amen? Some people said, pag may masakit sa'yo, may sinasabi yung katawan mo sa'yo. Do you agree? Pag masakit, kunwari yung tuhod mo, may sinasabi yung tuhod mo sa buong katawan mo. Pag masakit yung ulo mo, may sinasabi yan sa buong katawan mo. Kaya pag nagpa-check up ka, sasabihin niya may sakit ka. Mataas ang kolesterol mo, mataas ang BP mo. Diba? Our physical pain tells us something is wrong in our body. Likewise, kapag emotional pain, it tells us something is happening inside us. Kaya ang pain po ng tao, nagsisilbi po siyang signal. Sabi niyo nga po, signal. Ang pain po ay signal. Pain is your mind's way of saying, pay attention. Storya po ng isang single mom. Hindi ko syempre pangangalanan. Simula po nung naghiwalay sila nung asawa niya, nag-abroad para sa kinabukasan ng anak. Ganun naman, di ba? So in short, she was abroad for 20 years. 20 long years nasa abroad. Uwi lang kapag napayagan o kaya uwi lang kapag may okasyon, pag may pera, pag may ipon. So yung anak po niya, she barely talked to her son. Buti na lang uso ang video call. Buti na lang may technology. So nabi-video call niya. Nung maliit yung anak niya, sweet, nakikipag-usap pa. Pero nung nagbinata na, ganito na sagutan, Ma, bye na. Marami akong gagawin. Mamaya ka na tumawag. Naliligo ako. Ma, busy ako.
Di ba? Pag nagbibinata na. Hinayaan lang niya. Pero masakit yon. Tama? Sabihin niyo, masakit? Hindi ka man alam mo yun, hindi ka naman masasaktan kung hindi mo mahal yung tao. Kung hindi importante sa'yo. So yung ganong neglect, masakit yon. Do you agree? Graduation ng anak niya, umuwi siya. Pero nung umuwi siya, pag uwi niya ng bahay nila, ito true story wag na nating pangalanan. She felt total distance. Ang tagal mong nawala eh. Pag uwi niya ng bahay, para siyang ibang tao. At parang ibang tao yung anak niya. Awkward. Kasi hindi nila alam paano pakikitunguhan ng bawat isa. Ang masaklap, they had this biggest fight ever in their entire lives. First time nila nag-away. Siguro, yung babae, yung nanay, nagpapakananay lang. Ang ginawa niya, sinermonan niya yung anak niya. Pero alam niyo kung ano narinig niya sa anak niya? Sabi ng anak niya, sana di ka na lang bumalik ng Pilipinas. Sakit ba? Masakit? Question. Do you see the pain? Yes. Pero, hindi lang isa ang may pain. Dalawa sila. Both of them are in pain. And that pain, kahit gaano katagal, it reveals their hearts. Tama? Yung pain na yun ang nag-expose ng priorities nila. Yung pain na yun ang nag-expose what really matters to them. Sabi nung nanay niya, kaya ako nagpapakapagod dahil sa'yo. Lahat yun para sa'yo. Nagtitiis ako para sa'yo. Makapagtapos ka lang. Masakit. Sa POV naman nung anak ganito, nasan ka ma? Nung may sakit ako. Nasan ka nung kailangan kita mama? Malayo ka. Di ba magkaiba sila ng POV? Pero pareha sila in pain. And you only feel pain deeply when something is important to you. Hindi ka naman masasaktan kung di mo mahal yung tao eh. You feel hurt because you care. You feel lost because you love. You feel pressure because you value your future. And just like after Jesus died, the disciples were at lost. Mahal nila yung teacher nila eh. Nawalan sila ng magaling na guro, nawalan sila ng magulang, nawalan sila ng spiritual father. Hindi nila alam ang gagawin nila. And that pain now reveals their hearts. Amen. No one is exempted to pain. Lahat tayo may pagdadaanan tayong sakit. Lahat may pagdadaanan ng problema, struggle, suffering. Even sa Garden of Gethsemane, sabi ng Panginoon, Lord, Father, if possible, let this cup pass from me. Kung pwede lang, Ama, wag ko ng pagdaanan to. Alam niya yung pathways papunta sa krus eh. Ang pathways ng krus, suffering eh. Pero doon sa Gethsemane, umiiyak siya eh. Pwede ba, Ama, Tay, pwede ba, wag ko ng pagdaanan. Pero tinuloy niya, bakit? Dahil, look at me, may layunin ang sakit. And listen carefully, hindi lahat ng masakit, masama. Because pain can lead us to growth. Sabihin niyo, growth. May sakit na ginagamit ang Diyos para baguhin at para palaguin tayo. Amen? Even yung anxiety mo, even yung mga worries mo, depression mo, when processed properly, yung pain na yan, it can build resilience. Sabihin niyo, resilience. Ang isang tao nagiging matibay. Pag dumarating ang problema, paano mo malalamang matibay yung tao kung walang darating na problema sa kanya? Batuhan mo ng problema yan si Paula. Tibay yan eh. Resilient yan eh. Diba? Gusto mo ba? Problema? Eto pa. Tibay. Nag-build ng resilience yung pain sa buhay niya. Amen? When processed properly, it can deepen empathy. Sabihin niyo empathy.
Nakaka-relate na tayo sa nararamdaman ng ibang tao. Pag nakakaranas tayo ng problema, ng struggles, nakaka-relate tayo sa iba na nakakaranas din nun. It strengthens our character. Tumitibay yung character natin. It leads to maturity. Mas nagiging mature tayo. And many people become stronger because of what they went through. Kaya pain is something you experience. It's not who you are. Pag binalikan mo yung story ng ating Panginoon, how does the empty tomb change their pain? Kasi binago ng empty tomb ang meaning ng pain sa kanila eh. Amen? Dati, ang pain para sa mga disciples, ibig sabihin, talo na sila. Dati, ang ibig sabihin ng pain sa mga disipulo, wala ng pag-asa. Ibig sabihin, tapos na lahat. Wala na siya eh. Ending na to. Uwian na tayo. Balik na lang tayo sa dating buhay. Ganon ang ibig sabihin ng pain nila. Pero binago ng empty tomb ang meaning ng pain. Right here. Nung nakita nilang namatay si Jesus Christ, gumuho mundo nila eh. Nawalan sila ng direksyon. Nawalan sila ng pag-asa. At para sa kanila, ang pain katapusan na. Pero nung dumating ang resurrection, nung bumangon ng Panginoong Jesus ulit, nung makita nila yung empty tomb, nung makita nila wala si Jesus sa libingan, nagbago lahat. Ibig sabihin, look at me, yung pain nila, hindi pala katapusan. Yung luha nila, hindi pala sayang. Yung pagkawala nila, yung pagkawala ni Jesus Christ, hindi pala failure. Yung pain nila, binago ng empty tomb. Bahagi pala yon ng plano ng Diyos. Amen? Kaya same thing with us. Minsan naisip natin, Pastora, ang pain katapusan eh. Pero dahil ang empty tomb, dahil sa empty tomb, hindi nakatapusan ng pain. Pero daan yan papunta sa purpose. Kung walang resurrection, our pain is meaningless. Dahil sa empty tomb, dahil sa resurrection, pain has meaning now. Yung anxiety mo, hindi katapusan yan. Yung depression mo, hindi katapusan yan. Hindi mo identity yan. Yung struggle mo, hindi final story yan. Because of the empty tomb, your pain is not pointless. Sabihin mo nga sa katabi mo, may meaning ang pain mo. Sabihin mo ulit, hindi sayang ang luha mo. Hindi binura ng Diyos ang pain. Pero ang ginawa ni Lord, binigyan niya ng bagong kahulugan. Say amen. Anong patunay? Pagpasok nila sa empty tomb, empty. Pagpasok nila sa libingan, empty yung tomb. That's number one. What's number one? The empty tomb changes your pain. Number two, bilis lang. The empty tomb changes your limit. Sabihin niyo, limit. Tanong, ang tao ba may limit? Yes. Do human beings have limits? Yes, may limits tayo. Human beings do have limits. At pag naintindihan natin na meron tayong limitasyon, limitado ang tao, importanteng maintindihan natin yan eh. Okay? Anong limitado tayo? Pakita mo nga. Limits. Una, may limit ang ating physical body. Diba? Our bodies are not unlimited. Yung katawan natin, next slide, napapagod din. Tama? Nagkakasakit din tayo. Yung katawan natin kailangan din ng pahinga. Kaya no matter how strong a person, may hangganan yung katawan niya. You agree? Say amen. Kaya magpa-check up din tayo minsan. Diba? Ito yung pag may masakit na, may sinasabi na nga yung sakit sa katawan mo, saka na ako magpapa-check up. Pag nagpa-check up ka, stage 4 na. Ano gusto mo? Diba? May limit ang katawan.
Say amen. Ano pa? Our mental and emotional also have limits. Amen? Hindi rin unlimited ang isip. Hindi rin unlimited ang emosyon natin. Do you agree? Na minsan, we also experience burnout. Do you agree? Na-burnout din tayo. We feel overwhelmed. Lalo na pagpatong-patong yung iniisip mo eh. Overwhelmed ka na. Yung thoughts mo, nagluloop na yun sa isip mo hanggang gabi, hindi ka makatulog, paikot-ikot lang sa utak mo yan. Tapos hindi mo naman nare-release. We struggle with stress and anxiety. Sino taong di na-stress dito? Lahat tayo. Manood ka nga lang ng balita, ma-stress ka na eh. Manood ka nga lang ng news, magkakaroon ka na kagad ng anxiety. Kaya even conditions like depression and anxiety disorder, it shows that what? May limit ang capacity natin to carry pressure. Amen? Say amen. Mas nagiging complex ang buhay natin ngayon. Ay, ang daming tao may problema dito. Nasagad na yung limits nila pagdating sa aspect na yan. Do you agree? Ano next? Our time and energy, it also have limits. Ilang oras lang meron tayo sa isang araw? 24. Hindi natin kayang gawing lahat sa loob ng 24 oras. Kailangan mo lang mamili kung anong ipa-priority mo. Kasi 24 hours lang eh. Saan ko yan uubusin? Sa importante. Yung time mo, yung energy mo, hindi pwedeng ubusin ng energy mo kay. Pag nag-alaga ka ng anak mo, ubos na energy mo eh. Ubusin mo pa sa iba yung energy mo, hindi mo na kaya. Magpa-priority ka na lang. Kaya hindi tayo pwedeng maging everywhere at once. Kasi meron lang tayong 24 oras. Ano pang meron tayong limit? Control. Our control has limits. Ito ang pinakamahalaga. Look at me, church. Hindi natin kontrolado lahat. Do you agree? Hindi mo kontrolado ang ibang tao. Hindi mo kontrolado yung outcomes. Hindi mo kontrolado yung future. But here's the powerful truths. Ang tao, limitado. Pero ang Diyos, hindi. Say amen. Ang Diyos, hindi. Tanong, paano binago ng empty tomb yung limit natin? Kasi binago ng empty tomb ang meaning ng pain eh. Ngayon, binabago ngayon ng empty tomb yung limit ng tao. Because the empty tomb now changes the idea of human limits because it proves what? Yung imposible sa tao, posible sa Diyos. Yun ang ginawa ng empty tomb. Sabi ng human limits, that is final. Sa human perspective, ang ending natin, kamatayan. Ang ultimate ending natin is death. Yan ang ultimate boundary. Walang makakalagpas doon. Diba? Walang makaka-reverse doon. Lahat tayo papunta doon. Do you agree? But the empty tomb declares, death is not the end. Amen? It declares what? God has the authority over it. Sabi nung human limits, there's no hope. And nung ipinako si Jesus Christ, yung disciple niya ganun din naisip, game over na to. Yung pag-asa nila, namatay na kasama ni Jesus Christ. Their hopes died with Him already. But the empty tomb changed everything. What looked like defeat become victory. And the empty tomb now reveals God's unlimited power. Kaya hindi lang na-survive ni Jesus Christ ang cross. He conquered the death itself. Ibig sabihin, kung kaya ng Diyos mabuhay mula sa mga patay, nothing in your life is beyond His ability. Amen? The empty tomb is God's declaration that what? That what? What ends with man is where God begins. So when we say, ang limit ng tao ay hindi limit ng Diyos, ano ang proof nito? Empty tomb. Say amen. Ang tao natatapos sa kamatayan, but Jesus continues into resurrection.
Ang tao nakita niya ending, but God creates new beginning. Anong ginawa ng empty tomb? Labas mo. Basahin po natin. Ginawa niyang posible ang imposible para sa atin. Yan ang ginawa ng empty tomb. Kaya yung imposible sa buhay mo ngayon, look at me. Broken ang family mo. Meron kang sakit, meron kang karamdaman. Pagod ang isip mo, meron kang problema sa buhay. Hindi yan hadlang sa Diyos. Hindi mo kaya, pero kaya ni Lord. Hindi mo makita, pero may ginagawa ang Panginoon. Hindi mo mabago, pero kayang baguhin ng Diyos. Ginawang posible ng Diyos ang imposible mo. Say amen. Amen? Kaya may kayang gawin ng Diyos na hindi ko kaya eh. Tama? Kung ang kamatayan, ginawa niyang buhay, yung problema ko, pwede niyang gawing testimony. Amen? Ginawa niyang posible ang pinaka-imposible para ipakita niya sa atin na kaya niyang baguhin ang buhay natin. Do you agree? Say amen. Ano una? Empty tomb changes your pain. Number 2, empty tomb changes our limits. Number 3 last. Samahan ako ng banda. Mabilis po ba? Number 3. Let's all read. The empty tomb changes your future. Now, how do your future, knowing that Jesus overcomes, how do you see your future today, knowing that Jesus overcomes the sting of death? Ngayon na nakita mo na ang Panginoon ay nabuhay mula sa kamatayan, paano nito binago yung future mo? Because the empty tomb changes our future because it proves that Jesus didn't just rise from the dead. Ang ginawa ng Panginoon, He opened the way for us to have a future that goes beyond life. Yun ang ginawa ng empty tomb. Hindi lang siya nabuhay muli mula sa kamatayan. Nagbukas siya ng daan para sa atin, para sa mas magandang kinabukasan that goes beyond life. Amen? John 11 verse 25. Ano sabi doon? I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. Dahil kay Jesus Christ, may future tayo beyond death. Sabi ng Panginoon, ako ang resurrection at ako ang buhay. Dahil kay Jesus Christ, may garantiya na tayo mabubuhay ulit. It guarantees our own resurrection as well. Because he who believes in me will live even though he dies. Because of the empty tomb, death is no longer the end. Amen? Ang death ngayon ay doorway to eternal life. Are you here? Dati ang ending natin kamatayan, but today, death is a doorway to heaven. That's why our future is no longer limited in this world. Ang future natin hindi lang po na-stuck dito sa mundo. Ang future natin wala rito sa mundo. There is eternity with God waiting for those who believed in Him. Amen? Because He lives, we too will live again. Bibigyan tayo ng glorified life. 1 Peter chapter 1 verse 3. We have a living hope through the resurrection of Jesus Christ. Sabihin mo nga, living hope. Look at the word living hope. Buhay na pag-asa. You know, without the empty tomb, our future would be uncertain. Yung mabuhay ka nga lang sa mundo ngayon, hindi na certain ng future right? Yung nabubuhay nga lang tayo ngayon punong-puno tayo ng uncertainties. What will happen tomorrow? Ano ipapakain ko sa mga anak ko? Paano pag nagkagera? Paano pag paano? Ang daming uncertainties. Mabuhay ka lang para sa mundo ngayon But you know the word of God, sabi ni Lord, ito ang living hope mo. Ito ang buhay na pag-asa mo.
na ang future mo is no longer limited in this world. Wala dito yung pag-asa mo. Wala dito yung future mo. Amen? Without the empty tomb, look at me, church, our future would be uncertain. But now, dahil sa empty tomb, our future is anchored in a living Savior. Amen? Secure yung hope natin in uncertain times. Dahil ang hope natin, ang living hope natin, ay na kay Kristo, na buhay. Amen? Ibig sabihin, hindi tayo matatakot sa kung anumang mangyayari sa kinabukasan natin. Siya ang living hope natin eh. Ibig sabihin, yung kinabukasan natin, hindi nakadepende sa sitwasyon. Kahit anong dumating na gera, kahit anong dumating na problema, doesn't matter. Alam mo, yung future mo, hawak ni Jesus Christ eh. Ang kinabukasan natin, secured kay Kristo Jesus. Romans 6:4. Just as Christ was raised, basahin po natin, 1, 2, 3, go. We too may live a new life. Just as Christ was raised, we too may live a new life. Dahil sa empty tomb, hindi lang tayo naghihintay ng future natin, but we live differently now. At habang naghihintay tayo, nabubuhay tayo ng may layunin, nabubuhay tayo ng may pananampalataya, nabubuhay tayo ng may confidence, ng may kumpiyansa. We live with purpose, with faith, with confidence because of Jesus Christ. Dahil sa empty tomb, we can live a new life. Revelation 21 verse 4. Ano pangako ni Lord? God will wipe every tear. Wow. God will wipe every sorrow, every pain. Wow. There will be no more death. Amen. Ang empty tomb ang nagde-declare, evil will not win. Di mananalo ang kasamaan. May katapusan yan. Huwag kayong mag-alala sa gobyerno natin. Matatapos yang mga yan. Nagigil na kayo sa gobyerno natin. Sin will not have the last word. Matatapos ang kasalanan. Death will not have final say. Death walang final say sa buhay natin. Our future ends in restoration, not in destruction. Yung empty tomb, it didn't just change Jesus' story, but it secured our future in eternity. Because the tomb is empty, our future is not empty. Without Christ, look at me, church, our future is empty. Kung wala si Kristo sa buhay natin, ang future natin empty. Empty of meaning, empty of direction, empty of eternal significance. Maniwala ka sa akin. Wala dito ang future mo sa mundo. But with Christ, our future is filled with purpose. Our life has direction. Our eternity is secured. Amen? Because the tomb is empty, my future is not empty. My future is filled with hope. My future is filled with life. My future is filled with Christ. Anong ginawa ng cross? Anong ginawa ng crucifixion? Ang ginawa ng crucifixion, binayaran niya lahat ng nakaraan mo. Anong ginawa ng resurrection? Sinecure niya